Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. So ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Merong dalawang Santiago sa original apostles, James the Great and then James the Lesser. So siya ay kasama dun sa unang apat na tinawag. Peter and Andrew, magkapatid sila James and John. So kapatid niya si Juan, ang alagad na minamahal ng Panginoon. And then we have another James in the list of the original apostles. James, the son of Alphaeus. So siya yung lesser. Ngayon, sa Ebanghelyo, tinatanong ng nanay nila kung pwede raw yung anak nila ay maupo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa pag naghahari na ang Panginoong Jesus. Okay? So medyo may pagka-stage mother ito, nanay. No? Pakialamin. Gusto yung anak ko. Dapat yung anak ko. Yung anak ko. Di ba? May mga stage mother, no? Dapat yung anak ko ang ano dito. Yan. Ganun na mga stage mother. Alam po ninyo, ang issue dito, nakikita natin yung entitlement. Bakit ba? Close naman po kayo sa mga anak ko eh. Si Juan nga, tawag nyo, the beloved disciple. And then, pag may mga mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang palagi niyang kasama ay yung either yung apat na ito o yung tatlo. Diba? Si James and John and then Peter. Or Peter, Andrew, James, and John. Ibig sabihin, medyo talagang close sila sa Panginoon. And the mother ay merong basis para humingi ng ganoong pabor. Paupuin ninyo ang aking dalawang anak, isa sa kanan, isa sa kaliwa, kapag kayo ay nagkahari na sa inyong kaharian. There was a time na pinag-uusapan namin, ano ba ang hinahanap natin para sa mga magpapari? Siyempre, pinag-uusapan ng mga pari yun eh. And sabihin, hindi pa. No? May dapat pang ayusin. Tapos sabihin naman ng iba, tayo nga nagkakaigi. Bakit naman siya hindi magkakaigi? So what is the basic requirement? Para sabihin natin, pwede na yan. At matututo naman yan siguro hanggang sa pag naordinahan na siya. Hindi ba? Siguro naman. Pero ano yung basic na hinahanap natin sa isang magpapari? At least isa among the necessary things that we have to look into for those who are to be ordained deacon or priest. Siguro magandang balikan natin yung unang pagbasa. Yung image ng earthen vessel. Palayok, isang palayok, very humble. Saan ba galing ang palayok? Sa putik. Hindi ba? Very humble. Hinulma, nilagyan ng napakahalagang bagay yung paghahari ng Diyos, ang maging tagapagdala ng paghahari ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi dito sa ating unang pagbasa. Pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sidlan ay palayok lamang. But we have given this spiritual na kayamanan, di ba? To be able to preach Christ, to bring Christ, to carry Christ, to be Christ Himself. And remember, you are an earthen vessel. That's basic humility. Di ba? Pangunahin yan na ang magpapari ay dapat mababa ang loob. Unassuming, hindi feeling entitled. You know how it is to be to feel entitled. Parang, deserve ko yan. Dapat ganyan ang tingin nyo sa akin. Dapat ibigay nyo sa akin yung mga yan. Kasi pari ako. Kasi magpapari ako. Ayan yung feeling ng entitled, proud, mayabang. Di ba? So that's one of the basic. May kababahang loob. Siguro pwede na nga yun. Kasi kung maging pari naman niya, iba matututunan na lang niya kasi hindi naman natutunan lahat. Tayo ngayon nagkakaigi. Hindi ba? So yun, I think that's... And then, kumpara dito sa ating Ebanghelyo.
Yun na nga ang issue. I deserve that. Kasi naglilingkod ako. Kasi iaalay ko ang buhay ko eh. Dapat akin na yung isa sa kanan, isa sa kaliwa na upuan. Di ba? Entitlement. Sabi ng Panginoon, naku, maiinom nyo ba yung kalis na iinumin ko? Kaya po namin. Kaya naman po namin. Yun na nga ang problema. Ano sabi ni San Pablo? Magsalita man ako ng parang wika ng mga anghel, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ialay ko man ang katawan ko para sunugin, wala naman akong pag-ibig, wala din akong kabuluhan. Parang yung vain glory. Ano yung vain glory? Yung parang gagawin ko din, kahit yung pag-aalay ko ng sarili para maipagmalaki ako. Yung ganun ba? Para sa sarili mong kaluwalhatian, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gagawin ko ito para, ang galing-galing ni Father. Ay, sikat na sikat si Father. Ay, di mo na ganun si Father. Si Father na ng si Father. Hindi na nakilala si Jesus. Kasi siya na ng kagalingan. Ayun, sabi ng Panginoon, okay, sige. Kaya ninyong ibigay yung sarili ninyo. Dahil dyan. Pero yung mga luklukang hinihingi ninyo, hindi sa akin para ibigay sa inyo. Yun ay ang magbibigay niya ng Ama. Makita mo yung kababaang loob na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung sinabi niya, sige, ikaw na sa kanan, sige, ikaw sa kaliwa. Inassume na niya yung trono, akin yun. Ibibigay ko sa inyo. What's the point of preaching about humility? Di pa lang, sinasabi niya, akin na ibibigay ko sa iyo, yun na. Parang siya nag-assume din, bibigay sa akin yun ng Ama, kaya ibibigay ko sa iyo. Nawala na lahat ng values ng humility. Nasira na lahat ng pinapaliwanag at sinasabi niya, maglingkod, magpakababa, mamatay para sa iba. Kung inassume niya mismo yung tronong sinasabi nito, dalawang ng nanay na ito at ng dalawang ito, buti na lang, sabi ng Panginoon, teka lang. Sige. Pero hindi sa akin yan. Ang Ama ang magbibigay kung kanino niya gustong ibigay, hindi ako. And then, once again, natuto tayo sa kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Very unassuming. So, hindi rin naman malayo yan sa atin. Sa buhay natin. Okay? So, tuloy lang tayo. Maglingkod tayo. Kung ano yung pagkaloob ng Diyos, pasalamatan natin sa ating paglilingkod. Tandaan din natin na tayo mga sisidlang putik. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng buhay ko, sabi ng kantaan. Dukha man ako sa lahat, ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Amen.